Magandang umaga po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Happy and blessed Sunday po sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, tunay nga po na napakadakila ng ating Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin dahil ang kanyang mga salita ay laging available sa bawat isa. Brethren in Christ, we believe the power of confession. Kaya bago tayo makinig ng salita ng Diyos, tayo po muna ay magdeklara sa ating buhay ng mga magaganda at maiinam at mabubuting bagay mga kapatid. Remember that we are the prophet of our own lives and we can prophesy good things over our lives, brethren, because sabi nga ng Proverbs, life and death is in the power of our tongue. Always remember that we can change what we see by what we say, brethren in Christ. Kaya maging ang Diyos nang makita niya na void, formless, and the darkness hovering over the earth, ang sabi ng Diyos, let there be light, and there was light. Kaya what do you want to happen to your situation, your present situation? Magdeklara ka lang ng mga mabubuting salita, mga kapatid. Of course, we will do it by faith, with boldness and confidence, brethren in Christ. Kaya sabayan po ako ninyo, sabihin natin, thank God I am prosperous because I'm blessed by the Lord, greatly blessed, extremely blessed, highly favored, deeply loved. Sabihin natin, thank God I am your child, I cannot be denied, I am your beloved, everything in my life is well. Sabihin natin, my life is well, my family is well, my job is well, my business is well. In the presence of God, nothing is missing, nothing is broken, all is well. Remember, brethren in Christ, that sometimes we experience ng hindi magandang karanasan while we are here on earth, kasi sinabi din niya ng ating Panginoon, in the world we have tribulations, brethren in Christ. Pero ang kagandahan, ito po ay kayang gawin ng Lord na maganda at pwedeng gawin ng Diyos ang problema na pagpapala. Mga kapatid, He can turn our mourning into dancing. He can turn our joy our thirst into joy, should I say. Kaya mga kapatid, ganun po katindi ang ating Panginoon. Kaya niyang baliktarin ang pangit na sitwasyon at ito ay gawin niyang maganda sa ating mga buhay. Brethren in Christ, the title of our message today, the undiscoverable and untraceable ways of God. Tandaan po natin na walang pwedeng makatarok, mga kapatid, sa tinatawag po nating kapamaraanan ng Diyos dahil para bang it seems impossible sa atin, but remember, in God, nothing is impossible. Lahat po, mga kapatid, ay posible sa ating Panginoon. He can make fountains even in the midst of wilderness. He can make highways even in the midst of the sea. Ganun po katindi kapag gumawa ang Diyos ng kapamaraanan sa ating mga buhay, mga kapatid. Let us read here in Romans 11:33 and 34. Tagalog ang Biblia. O kalaliman ng mga kayamanan, ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos, o di matingkal lang mga hatol niya at hindi malirip na kanyang mga daan, sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon, o sino ang kanyang naging kasangguni. And here in Amplified Version, Romans 11:33 and 34, O the depths of the riches and wisdom and knowledge of God, how unfathomable, inscrutable, unsearchable are His judgment, His decision, and how untraceable, mysterious, undiscoverable are His ways, His methods, His paths. Let me repeat, brethren in Christ. Oh, how the depths of the riches and wisdom and knowledge of God, how unfathomable,
inscrutable, unsearchable are His judgment, His decisions, and how untraceable, mysterious, undiscoverable are His ways, His methods, His paths. Purihin ang ating Panginoon. Minsan hindi ho natin naiintindihan, hindi natin nauunawaan, hindi natin malirip, hindi natin matarok kung paano ginawa ng Diyos ang pagpapala sa ating mga buhay. Again, tulad ng sinasabi ko, it seems there's no way for us. Parang wala nang solusyon, wala nang pag-asa, pero sa Diyos, mga kapatid, kaya niyang gawin ang lahat ng bagay sa ating mga buhay. Kaya ito po ang dapat nating panghawakan, mga kapatid, dahil tunay nga po na ang Diyos ay napakabuti sa ating mga buhay. At again, let us read Romans 11:33 to 34, Amplified Version. Oh, the depths of the riches and wisdom and knowledge of God, how unfathomable is inscrutable, unsearchable are His judgment, His decisions, and how untraceable, mysterious, undiscoverable are His ways, His methods, His paths. For who has known the mind of the Lord, and who has understood His thoughts, or who has ever been His counselor? Ganun po, mga kapatid, dahil ang Diyos na ating kinikilala ay Diyos na dakila. He is a sovereign God. Gagawin niya ang gusto niyang gawin, mga kapatid. At magagawa niya ang gusto niyang gawin, mga kapatid. Kaya salamat sa Diyos dahil we have a sovereign God. Kaya nga 'di ba lagi natin naririnig na He is Almighty, He is El Shaddai, brethren in Christ. He is omnipresent, He is omniscient, He is omnipotent. Ganun ho kadakila, because the more we know our God, the more we will trust in Him, brethren in Christ. Now, what are these things, mga kapatid, na ginagawa ng Diyos na hindi ho natin matarok, hindi natin malirip, hindi natin maintindihan, hindi natin maunawaan? Mayroon po tayong 4 na bagay, mga kapatid, na ating pong babalangkasin sa umagang ito. And hang on, brethren in Christ. Huwag po kayo just tune in dahil mapagpapala po tayo ng salita ng Diyos. Huwag po lang tayo scroll, mga kapatid. You are in a right path, brethren in Christ, because God has a purpose. Bakit naka-tune in ka dito sa live streaming na ito? Dahil may gusto ang Diyos gawin sa buhay mo na para bang sa tingin mo hindi mo alam kung paano nangyari. But in God, remember that all things are possible. Wala pong imposible sa Diyos na ating pinaglilingkuran. At tulad ng sinasabi ko, kapatid, na anuman ang sitwasyon mo ngayon, kayang baliktarin ng Panginoon, na kung ikaw ay parang nahihirapan, pwedeng gawin ng Diyos na pagpapalayan, mga kapatid. At anumang problema na mayroon tayo, God can make it a blessings, brethren in Christ. Ganun ho katindi ang Diyos po natin. Ganun po kadakila ang Diyos natin. Ganun po kamakapangyarihan ang Diyos natin. And again, we have 4 things na pag-aaralan po ngayong umaga. First point, inexpressible pleasure or joy of God. Hindi po, mga kapatid natin, ma-express ang kagalakan na mayroon po tayo sa ating Diyos. Basahin po natin, mga kapatid, sa 1 Peter 1:8 hanggang 9, Tagalog ang Biblia, na hindi ninyo nakita ay inyong iniibig, na bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinampalatayanan, na kayo'y nangagagalak na totoo, na may galak na di masayod at puspos ng kaluwalhatian.
na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. And in Amplified Version, 1 Peter 1:8-9, without having seen Him, you love Him. Though you do not even see Him, or though you do not even now see Him, you believe in Him and exult and thrill with inexpressible and glorious, triumphant, heavenly joy. At the same time, you receive the result, outcome, consummation of your faith, the salvation of your souls. Grabe mga kapatid, dahil itong kagalakan na mayroon tayo, this is not an ordinary joy that we have, brethren in Christ, kahit sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng problema, sa gitna ng suliraning, kaya mo mga kapatid magkaroon ng kagalakan, because brethren, ang kagalakan na ito ay heavenly joy. Ito po ay maluwalhating kagalakan. Ibig sabihin, ang kagalakan na ito ay hindi galing sa ano pa mang bagay. Hindi ito galing sa mga accomplishments natin. Hindi galing ito sa mga possessions natin. Mga kapatid, ito ay galing sa Diyos. Because of this heavenly joy, we can smile even in the midst of the problem, even in the midst of trials, even in the midst of trouble, brethren in Christ, even in the midst of tribulation. Kaya mong tumawa, kaya mong ngumiti, mga kapatid, kaya mong magsaya, kaya mong mag-rejoice, dahil again, hindi po ito ma-express na kagalakan. Salamat, dahil mga kapatid, hindi naman po nakabase ang ating kagalakan sa sitwasyon na ating kinabibilangan or sa mga bagay na ating nararanasan. Ang kagalakan ng Diyos ay natanggap natin dahil sa Kanya po, mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoon, mga kapatid. Kaya nga kahit tayo bigat na, nakakangiti pa rin po tayo. Kahit sobrang hirap na, nakakatawa pa rin po tayo. Bakit? Because you have that joy, brethren in Christ. And that joy ay hindi kayang bilhin ng anumang salapi, hindi kayang tumbasan ng anumang karangyaan, mga kapatid. Only God can give that joy sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid. And second point, incomprehensible peace of God. Mga kapatid, hindi po natin ito maintindihan na kapayapaan ng Diyos. Why we are peaceful in the midst of trouble? Bakit tayo calm lang in the midst of trial? Bakit po tayo, mga kapatid, para bang kampante lang tayo? Because we know that God will make a way for us. Because sinabi ng Bible, the battle is mine. Mga kapatid, ang problema mo, ang sakit mo, ang karamdaman mo ay sa Diyos yan, hindi sa iyo yan. Let God do it for you. The battle is not yours. It's God's, brethren in Christ. Let us read here in Philippians 4:6-7, Tagalog ang Biblia. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos, at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. And in Amplified Version, Philippians 4:6-7, do not fret or have any anxiety about anything, but in every circumstance and in everything by prayer and petition, definite requests with thanksgiving, continue to make your wants known to God, and God's peace shall be yours, that tranquil state of a soul, assured of its salvation through Christ, and so fearing nothing from God, and being content with its earthly lot of whatever sort that is, that peace
which transcends all understanding, shall garrison and mount guard over your hearts and minds in Christ Jesus. Grabe mga kapatid. Ito po mga kapatid na kapayapaan na hindi masayod. Ang sabi po sa Tagalog ay ito po ang mag-iingat ng ating puso. Ito ang mag-iingat ng ating pag-iisip kay Kristo. Kaya hindi po tayo nadidisturb ng anumang mga bagay-bagay sa mundo because our hearts and as well as our minds, ito po ay binakuran ng kapayapaan na di masayod ng Diyos because anuman ang ating mga kahilingan, mga kapatid, ay atin na po itong ibinigay sa Diyos. Kaya hindi na po tayo anxious, hindi na po tayo mga kapatid depressed, hindi na po tayo stress because lahat ng kahilingan natin, spiritual, intellectual, emotional, physical, material, financial, lahat atin na pong ipinagkatiwala sa Diyos. Now that we have given everything to God, God will give us peace that will garrison, that will shield, that will protect our hearts as well as our minds. Kaya kita nyo po, even we are in the midst of trial, even we are in the midst of testings, even we are in the midst of troubles, even we are in the midst of tribulations, bakit po tayo payapang-payapa? Bakit po tayo kampante? Kasi kilala natin ang Diyos na ating pinaglilingkuran na hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan mga kapatid at hindi tayo pagkukulangin. The God whom we serve will not leave us, will not forsake us, will not abandon us, will not fail us, brethren in Christ, and He will not let us down. Ganon ho katindi ang Diyos natin. Kaya kung kilala natin ang Diyos, mga kapatid, alam natin na kahit nasa gitna tayo ng pagsubok, mga kapatid, alam natin still tayo. Kaya nga sinasabi ni Moses sa mga troubled Israelites, stand still and see the salvation of God. Mga kapatid, hindi tayo pababayaan. Kaya nga sinabi ng Psalm, He is the very present help in times of trouble. Kaya we can be peaceful, brethren in Christ, even in the midst of hardship, difficulties, and challenges in life. Remember that this peace, sabi ni Jesus, my peace I give unto you. This peace the world cannot give. This peace the world cannot understand. Why? Dahil ang kapayapaan na ito ay hindi maintindihan, hindi maunawaan, hindi malirip, hindi matarok, mga kapatid, ng sino mang tao. At maging tayo, hindi natin maintindihan. Bakit tayo mapayapa? Kasi alam natin ang Diyos ang gagawa para sa atin. Kaya nga sinasabi, if you act, God will not act. If you don't act and you will let God to act for it, gagawa po ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, ang mga bagay na hindi na po natin magagawa, hayaan po natin ang Diyos ang gumawa para sa atin. Kaya tayo payapa, mga kapatid. Mahimbing pa rin tayong nagpapahinga, mahimbing tayong natutulog, mahimbing pa rin tayo, mga kapatid, na hihiga. Bakit? Kasi, mga kapatid, alam natin na we are in good hands, brethren, and we are well secured and well protected in God's hands, and no one can harm us. No one can snatch us out of the hands of God. Ganun po, mga kapatid, ganun ho tayo kapayapa sa ating Panginoon. Kasi we have that, brethren in Christ, peace of God na hindi po natin matarok, maintindihan, maunawaan, or masayod, mga kapatid. And third point, immeasurable passion or love of God. Hindi po natin masukat
na pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, ito po ang wika sa Ephesians 3:17 hanggang 19 Tagalog ang Biblia, na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya upang kung kayo'y mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim, at makilala ang pag-ibig ni Kristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. And in CEV translation, Ephesians 3:17 to 19, and that Christ will live in your hearts because of your faith. Stand firm and be deeply rooted in His love. I pray that you and all of God's people will understand what is called wide or long or high or deep. I want you to know all about Christ's love, although it is too wonderful to be measured. Let me repeat, brethren in Christ, I want you to know all about Christ's love, although it is too wonderful to be measured. Then your lives will be filled with all that God is. Purihin ang Panginoon dahil, mga kapatid, itong pag-ibig na ibinigay sa atin ng Diyos, pag-ibig na hindi masayod, hindi matarok, hindi maunawaan, hindi maintindihan. Mga kapatid, kaya nga sinabi ni King David, "Who I am, Lord, that you are so mindful of me." Sino tayo para alalahanin tayo ng Diyos? Hindi natin maintindihan, mga kapatid, ang pag-ibig na mayroon ang Diyos. Tandaan po natin, He first loved us. Kaya we have the greatest love of all. We have the love that never dies. I believe the love that never dies kasi si Lord lang ang unang nagmahal sa atin na hindi po ito namamatay, mga kapatid. At siya lang po ang mayroong dakilang pag-ibig, the greatest love of all. Mga kapatid, uulitin ko, hindi natin maintindihan sino tayo para mahalin ng Diyos, para siya mamatay sa atin. Hindi po natin maintindihan ang pag-ibig. At ito po ang sabi niya, kung ano ang taas, kung ano ang lalim, ano ang luwang, ano ang haba, lapad. Mga kapatid, if you are going to imagine it, it depicts, brethren, ng cross. At ipinakita ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa cross. Ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa cross. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa cross. Mga kapatid, kung ano ang taas, lalim, luwang at lapad, ang haba ng pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Panginoon dahil ipinadama, ipinakita at ibinuhos niya ang kanyang pag-ibig when He died on the cross. Mga kapatid, in fact, tayo dapat ang namatay sa cross kasi tayo ang nagkasala. Pero hindi natin maintindihan what kind of love is this. Bakit po? Kasi tayo ang nagkamali, tayo ang nagkasala, siya po ang nabayubay sa krus para sa atin. Brethren, that is a kind of love that no one can fathom. This is an immeasurable love. Grabe, katindi ng pagmamahal, pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi man natin maunawaan, isa lang ang ating pagkaintindi. Basta mahal tayo ng Diyos, no matter what, no matter how, magkamali ka man, magkulang ka man, magkasala ka man, the Lord will never change. He still love you, brethren. Mahal na mahal ka pa rin ng Panginoon. Why the Lord never changes? Bakit nananatili siyang love? Because He Himself is love. Hindi yan pwedeng mapagbago ng anumang nangyayari sa buhay natin. Mga kapatid, salamat dahil we have the fullness of God's love because Jesus Christ lives in our hearts. Because Jesus Christ Himself is God's love. Kaya nga, di ba naririnig natin
natin, if you want the fullness of God's love, all you need to do, have Jesus in your hearts. And you will have the fullness of God's love, brethren, in Christ. And last point, fourth point, incalculable possessions of God, or incalculable possession or riches of God. Hindi po natin mabilang, mga kapatid, hindi natin makwenta na, mga kapatid, kayamanan ng Diyos na mayroon po tayo sa Kaniya. Basahin po natin sa Ephesians 3:8-9 Tagalog ang Biblia. Sa akin na ako ang kabababaan sa lahat ng lalong mababa sa mga banal, ay ibinigay ang biyayang ito upang ipangaral sa mga hintil ang mga di malirip na mga kayamanan ni Kristo, at maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay. Mga kapatid, in Amplified Version, Ephesians 3:8-9, to me, though I am the very least of all the saints, God's consecrated people, this grace, favor, privilege was granted and graciously entrusted to proclaim to the Gentiles the unending, boundless, fathomless, incalculable, and exhaustless riches of Christ, wealth which no human being could have searched out. Also to enlighten all men and make plain to them what is the plan regarding the Gentiles, and providing for the salvation of all men of the mystery kept hidden through the ages and concealed until now in the mind of God, who created all things by Christ Jesus. Nakita po ba natin, mga kapatid, sa ating binasang scripture na talagang sabi po ni Apostle Paul, and remember, Apostle Paul, brethren in Christ, ay siya po ang apostle sa mga hintil, at ang sabi dito ni Paul, mga kapatid, ibinigay ang biyayang ito upang ipangaral sa mga hintil ang mga di malirip na kayamanan ng Diyos na ito ay inilihim, itinago noong pamang panahon, mga kapatid, na lumalang ng sanlibutan, at ngayon ipinagkaloob ito sa mga hintil. Mga kapatid, tandaan po natin, hindi tayo magugupiling, hindi tayo kakapusin, hindi tayo kukulangin sa kayamanan ng Diyos. Remember, ang sinabi ni Paul, my God shall supply all my needs according to His riches in glory. Let me repeat, brethren in Christ. And my God, sabi ni Apostle Paul, and my God shall supply all your needs according to His riches in glory. Yung kayamanan na hindi po natin masayod, hindi natin malirip, hindi natin maunawaan, hindi natin maintindihan, mga kapatid. Kayamanan na kay Kristo, yan po ang tutugon sa lahat ng ating pangangailangan, mga kapatid. Tulad ng sinasabi ko lagi, spiritual man yan, intellectual man yan, emotional man yan, physical man yan, material man yan, financial man yan, all your needs, mga kapatid, the riches of God is able to supply. Mga kapatid, salamat sa Diyos sa kayamanan na ito na ipinahayag at ibinigay at ipinagkaloob, mga kapatid, sa mga nagbalik loob na mga hintil, na mga sumampalataya sa Diyos ng mga hintil. Tumutukoy ito, mga kapatid, sa ating lahat. Ikaw, sa iyo, sa akin, sa ating lahat, brethren in Christ. We belong to the believing Gentiles, brethren. At ito na hindi malirip na kayamanan ni Kristo ay ibinuhos sa buhay ng bawat isa sa atin. Tandaan po ninyo, mga kapatid, only believe. Dahil hindi po tayo kakapusin, hindi tayo kukulangin, hindi tayo, mga kapatid,
mawawalan ng pagpapala, brethren in Christ, because we have the riches of Christ. Even though, nakita nyo po mga kapatid na ang daming mga nawalan ng trabaho ng mga Kristiyano, pero kita nyo po hindi sila pinagkulang ng Diyos. Bakit po? Hindi natin maintindihan saan nanggaling ang provision. Wag mo nang i-search kasi hindi mo talaga ma-search on how God will provide through His riches. Kaya nga sinasabi ni King David, ako ay naging bata at ngayon naging matanda, pero wala akong nakitang matuwid na pinabayaan ng Diyos o na malimos man ng tinapay. Praise be to God. Dahil kapatid, ikaw na anak ng Diyos ay hindi ka pagkukulangin, hindi ka kakapusin, at hindi ka mawawalan at mauubusan ng masaganang pagpapala at biyaya ng Diyos, because that is His riches in glory, brethren in Christ, and it was bestowed sa buhay ng bawat isa sa atin mga kapatid. Kaya salamat sa Diyos dahil siya po ang napakamabuting Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin mga kapatid. To sum up of the four things that we tackled, the undiscoverable and traceable ways of God, we tackled four things. First, inexpressible pleasure or joy of God. Second, incomprehensible peace of God. Third, immeasurable passion or love of God. And fourth, incalculable possession or riches of God. Grabe, itong apat na bagay, ito po ang binanggit sa Bible na hindi natin matarok, hindi natin malirip, hindi natin maabot, hindi natin maintindihan, hindi natin maunawaan, pero isa lang po ang tiyak, itong lahat ng bagay na ito ay ibinigay sa atin po ng Diyos dahil sa biyaya, mga kapatid. Even though na hindi po tayo worthy. Sabi nga po, pag sinasabing grace is unmerited, undeserved, unearned favor of God. Ibinigay po ito sa atin hindi dahil sa kung ano ang ating nagawa. Ibinigay po ito sa atin bilang biyaya at bilang regalo ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin mga kapatid. So what are we going to do if we are receiving these things, brethren in Christ? Result and response and patumable wonders, kasi natatandaan po natin ang Diyos ay mapaggawa ng milagro. Sa Job 9:10, Tagalog ang Biblia, na gumagawa ng mga dakilang bagay na di masayod, oo, mga kamanghamanghang bagay na walang bilang. And in NIV translation, Job 9:10, He performs wonders that cannot be fathomed, miracles that cannot be counted. Grabe, bilangin man mga kapatid ang mga pagpapala at biyaya ng Diyos sa ating buhay, hindi na po natin mabilang. Ganun po kadakila ang Diyos. Mga kapatid, that is our response sa kanyang wonders. We are wondering why, how He did it, mga kapatid. And then of course, brethren in Christ, unsearchable worship. Hindi po natin matigil. Hindi tayo pwedeng pigilan sa pagsamba sa Diyos. At ang sabi po dito sa Psalms 145:3, Tagalog ang Biblia, dakila ang Panginoon at marapat na purihin at ang kanyang kadakilaan ay hindi masayod. And in Amplified Version, Psalms 145:3, great is the Lord and highly to be praised, and His greatness is so vast and deep as to be unsearchable. So grabe mga kapatid, kaya wala tayong gagawin kundi purihin, sambahin, pasalamatan at mga kapatid, dakilain ang Diyos sa ating buhay for everything what He has done sa buhay po natin. And lastly, brethren in Christ, unspeakable words. Alam nyo po, kung ating nararanasan ang mga bagay na ito, wala kang sapat na salita na isalita para sa Panginoon. Sabi po ng 2 Corinthians 12:4,
Tagalog ang Biblia na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. And in ASV translation, 2 Corinthians 12:4, how that he was caught up into paradise and heard unspeakable words which it is not lawful for a man to utter. So here, brethren in Christ, maliwanag na kapag tayo ay nakaranas ng pagpapala ng Diyos, nakaranas tayo ng biyaya ng Diyos, parang nasa paraiso tayo. At kapag tayo ay nasa paraiso ng Diyos, brethren in Christ, doon tayo may mga salitang hindi kayang masalita, mga kapatid. Unspeakable words. Para bang ang masasabi mo na lang, wow! Ang masasabi mo na lamang, thank you Lord, dahil sa ginawa sa ating mga buhay, mga kapatid. Kaya tandaan po natin, the undiscoverable and untraceable ways of God. Let me repeat, the undiscoverable and untraceable ways of God. Mga kapatid, salamat sa Panginoon dahil sa kanyang ginawa. Hindi man natin ito maintindihan, hindi man natin ito maunawaan, hindi man natin ito matarok, hindi man natin malirip, God knows what is the best for us, brethren in Christ. Salamat sa kanya, mga kapatid, inexpressible pleasure or joy. Salamat sa kanyang incomprehensible peace, mga kapatid. Salamat sa kanyang immeasurable passion or love. Salamat sa kanyang incalculable possession or riches, brethren in Christ. At ito po ay ipinagkaloob sa atin. Mga kapatid, you don't have to worry. You don't have to fear, brethren in Christ. Tayo ay nasa Diyos na kayang gumawa ng mga bagay, mga kapatid, na hindi natin maintindihan, hindi natin maunawaan, hindi natin malirip at hindi natin masayod, mga kapatid. Kaya salamat sa Diyos. Kaya mga kapatid, tandaan po natin tulad ng sinabi po ni King David, "Who I am, Lord, that you are so mindful of me." Bakit tayo pinahalagahan na lang ng ganon ni Lord? Bakit ganon na lang tayo minahal ng Diyos? Bakit ganon na lang tayo iniligtas ng Panginoon? Isang dahilan, God loves us so much. Kaya sinabi ng Panginoon, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi nabubuhay din sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ano po ang salitang lumalabas sa bibig ng Diyos? You are my beloved Son, whom I am well pleased, brethren in Christ. Tandaan po natin, ibig sabihin, mabuhay din tayo sa pag-ibig at pagmamahal ng ating Panginoon, mga kapatid. Ulitin ko, hindi lamang tayo dapat nabubuhay sa tinapay, dapat tayo nabubuhay sa pag-ibig ng Panginoon. And again, why God is so mindful of us? In one reason, He loves us so much. Tayo po, mga kapatid, anuman ang ating pinagdadaanan, anuman ang ating mga nararanasan, anuman ang ating mga kinakaharap sa buhay na mga suliranin, pagsubok, problema, lagi mong tandaan, anak ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. At siya po ay laging nariyan para sa iyo, para hindi ka pabayaan, kundi para ka biyayaan ng Diyos. Always remember na whatever situation we are in, God is mindful of you. Lagi kang naalaala ni Lord. Lagi kang nasa isip ni Lord. Laging nasa puso ka ni Lord. Dahil mahal ka ng Panginoon. Magpasalamat tayo sa Diyos. Panginoon, kami ay nagpapasalamat. Tunay nga po na who we are, that you are so mindful of us. Isa lang ang aming nakitang dahilan. Mahal na mahal mo kami, Panginoon. Kami ay laging nasa isip mo. Kami ay laging nasa puso mo. At Lord, hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan. Lalo na sa mga panahon na mayroon po kaming pinagdadaanan sa buhay.
lalo na sa mga panahon na dumaranas kami ng pagsubok sa buhay, lalo na sa mga panahon na dumaranas kami, Panginoon, ng problema sa buhay o pasanin sa buhay. Lord, salamat, talagang ikaw ang Diyos na hindi po nang iwan sa amin. Lord, salamat dahil lagi mo kaming iniisip, dahil Lord, tunay nga po na alam mo na we can do nothing apart from you. Kaya kami sa iyo lamang nagtitiwala. Kaya Lord, hindi po ninyo kami iniiwan. At bakit kami lagi nasa iyong puso at nasa isipan? Kasi alam mo, Panginoon, na may mga panahon na wala kaming matakbuhan, may mga panahon na wala kaming malapitan, may mga panahon na wala kaming pagsumbungan, may mga panahon na wala kaming maiyakan, Panginoon. That's why you are always, Lord, mindful of us. Kaya ganun po ninyo kami iniisip. Salamat, God, because hindi pa man kami humaharap ng pagsubok, na andun na, Panginoon, kayo para sa amin. You are the very present help in times of trouble. Alam po ninyo yung aming nararamdaman. Alam po ninyo yung aming nararanasan. Alam po ninyo yung aming mga iniisip. Salamat, Jesus. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan. Wala pong nagmahal sa amin, walang nagmalasakit sa amin ang tulad ng pagmamahal mo at pagmamalasakit mo sa amin. Sino kami, Panginoon, para pag-alayan mo ng iyong buhay? Sino kami, Panginoon, para ibuwis mo ang iyong buhay? Sino kami, Panginoon, para ibigay mo ang iyong buhay para sa amin? Salamat, God, dahil pinahalagahan mo kami, minahal mo kami, kinalinga mo kami, inaruga mo kami. At ngayon, Panginoon, nararanasan namin yung mga bagay na hindi maintindihan, hindi maunawaan, hindi malirip, hindi matarok, hindi masayod, Panginoon, sa aming buhay. Yung kapayapaan, yung pag-ibig, yung kagalakan, Panginoon, maging po yung mga pagpapala at biyaya mo, hindi po namin maunawaan on how you will do it. Kaya mo, Panginoon, baliktarin yung sitwasyon namin. Lord, salamat dahil you can make our mourning into dancing. You can make our thirst into joy. You are a good, good God. Napakabuti mo, Panginoon. Hayaan po ninyo ng mga nakikinig ngayon sa oras na ito. Lord, alam ko na may mga panahon din na sinasarili nila ang kanilang problema. Pero, Panginoon, sinasarili man nila ang kanilang problema, ikaw ay laging naroon at gumagawa ka ng kapamaraanan para bigyan ito, Panginoon, ng katugunan, bigyan ng solusyon. Salamat, God, dahil isa rin lang po ang aming masasabi, Panginoon, kundi salamat. Hindi, wala po kaming sapat na salita, kundi salamat. Dahil we cannot express, Lord, unexpressible words yung aming masasabi sa iyo, Panginoon. But you know our hearts, how thankful we are because of your blessings, because of your grace, because of your love, because of your peace, because of your joy, and because of the riches that you have bestowed to us. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Bless every one of us. I-bless niyo po ang aming pamilya. I-bless niyo po ang lahat ng iyong mga anak. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And this we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen.